Welcome to Donmar TV News Channel. Magpapatawag ng National Executive Committee meeting ang partido, yung PDP laban ng administrasyon. Ito ay kasunod ng nangyaring pag-withdraw ni Senator Christopher Bongo sa presidential race na kanyang inianunsyo nga kahapon. Sinabi ni acting presidential spokesman Carlo Nograles na siya ring executive vice president ng PDP laban ay kailangan nilang konsultahin ang kanilang mga opisyal at mga miyembro sa buong bansa para magkaroon ng desisyon. Ayon kay Nograles, sila ay aminado na wala na silang standard bearer at vice presidential candidate dahil tapos na yung substitution at ang kanilang option na lamang ay mag-adapt ng kanilang kandidato o susuportahan sa pagka-presidente at vice-presidente. At abangan daw yung magiging resulta ng National Execom o yung Executive Committee meeting at kanilang ilalabas na statement sa lalong madaling panahon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. Well, may mga series of meeting na gaganapin, no, in PDP laban as far as the Execom is concerned and as far as the National Council is concerned. Again, this is a very new development on the ground, politically speaking as well. Of course, kailangan may formal din yan, no? We're also awaiting the formal withdrawal if at all, if it happens. Just the same, because an announcement has been made, then we have to the PDP laban, has to meet and look at its options, and then we'll make a statement immediately after we've come to an agreement. Let's wait for the statement ng PDP laban and the decision ng partido, no. Sa ngayon ay hindi para masabi na otomatikong itong tandem ni dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte ang kanilang susuportahan o bitbitin sa darating na eleksyon. Ayon kay Nograles na posible rin may mga lumulutan kasi ng mga pangalan din gaya ni Manila City Mayor Isko Moreno, ganoon din itong si Senador Panfilo Ping Lacson. At abang na lamang daw kung alin sa mga ito ang kumbaga i-adapt ng PDP laban sa May 2022 national elections. Ito ang pinagmamalaki ng buong Mindanao at ngayon ng Pilipinas. Ang sunod na Vice Presidente ng Pilipinas, kung hindi, Mayora Inday Sara Duterte. Thank you. Yes. Thank you. Majority Floor Leader Martin Romales for your gracious introduction. Nagpapasalamat po kami kay Bob Danny, kay Pong Aleta, kay Pong Ana, at kay Congressman JJ sa kanila pong pag-organize ng aming mga activities ngayong araw dito sa inyo sa Quezon Province. Maayong bukas sa inyo mga tanan, magandang umaga sa inyo lahat. Andito din po, papunta, parating, si former President Gloria Macapagal-Arroyo. Tumutulong din po siya sa amin upang maganap at mag-solicit ng suporta ng taong bayan para sa aming pagtakbo sa susunod na taon sa halalan natin sa 2022. Unahin ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Andito na si Ma'am. Halakpakan po natin, former President Gloria Macapagal-Arroyo. Unahin ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa oras at oportunidad na binigay ninyo sa akin ngayong umaga na makausap kayo, makasama kayo at makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ako po ay lumatayo dito sa harap ninyo na Vice Presidential Candidate. Magbibigay lang po ako ng konting explanation kung bakit po ako nandito nakatayo sa harap ninyo. Noong October 8 po, sinabihan ko na po lahat na hindi ako tatakbong Pangulo ng Pilipinas.
Sinabihan ko po si Bongbong Marcos, sabi ko sa kanya, ikaw gusto ng mga tao, kung meron kang magagawa para sa bayan natin, kung gusto mo tumakbong Pangulo, tumakbo kang Pangulo. Noong October 8, nagkamali ako. Akala ko, ransararan, matitigil na sila kapag hindi ako nag-file ng candidate for president. Naka-feel or nakaramdam ako ng pressure noong inaaraw-araw na nila ako at sinasabihan nila ako, Inday Sara, aantayin ka namin sa November 15. Huwag mo kaming biguin dahil pinaiyak mo na kami, na-depress na kami, hindi na kami kumain ng ilang araw sa kakaantay sa iyo. In fact, kahapon po sa Tacloban, nandoon ako, may lumapit sa akin, tatay mo, pagka-busy presidente, sinabi mo at sinabi niya, tatakbo siya. Ngayon hindi siya tumakbo, pwede bang ikaw ang tumakbo dahil gusto ng mga tao, Duterte, gusto ng mga tao, trabahong Duterte ang nakikita nila at ituloy yung pagbabago na kinakampanya ni Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon. Nakita ko yun nasa parang sign galing sa Diyos, no? Sinabi ko naman, hindi ako tatakbong Pangulo, na ito yung pamamaraan na masagot ko ang mga panawagan ng tao, ang panawagan ng ransararan. Hindi magbuo dahil hindi Pangulo, yun ang gusto nila, pero nandun ka rin ako on a national stage as Vice President ng ating bansa. Hindi mahirap para sa akin ang magdesisyon na tumakbong Vice President dahil turo po ng aking mga lolo at lola sa akin ang pinakaunang dapat mong matutunan sa buhay mo ay magpakumbaba, maging humble. Dahil po, sa buhay natin, lagi tayo nauna. Pero minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At si Bongbong Marcos yun. Bakit siya ba ang pinili ko na natandem o running mate? Dahil as a voter, not as a presidential candidate, importante po sa akin na ang isang tao na nagpipresenta ng Pangulo ay meron siyang experience sa decision making. Meron siyang experience sa executive position. At walang argument sa kanyang experience as a four-term governor of the Ilocos Province, a one-term congressman, and a one-term senator ng ating bansa. Importante po yun. Tulad ng mga governors natin, mga mayors natin, mga barangay captains natin, sila po yung sanay sa problema at sanay paano mag-isip ng solusyon sa mga problema at paano i-roll out o gawin na ipakita sa mga tao ang solusyon na naisip nila sa mga problema. Importante po yun sa isang Pangulo. Dahil po, kung ako Vice President, magtatanong ako, Sir, may problema tayo, ano gagawin natin? Hindi pwede sa ating bansa ngayon, ay, kadyo lang, Inday Sara, sandali. Mag-isip mo na ako, hindi ko alam kung ano gagawin natin, paano na ito. Hindi pwede. Dahil nagmamadali po tayo, hindi na pwedeng paatras ang ating bansa. Isa na tayo sa pinaka, nasa mababa, sa mga kapitbahay natin dito sa Asia. Tinanong ko siya, sabi ko, Sir, si Bongbong Marcos, Sir, anong gagawin natin? Nag-uusap pa kami, hindi pa niya ako narinig. Anong gagawin natin? Sabi niya, Inday Sara, ang mga tao, naghirap na yan bago pa man dumating ang pandemya. Noong dumating ang pandemya, nalubog na tayo lahat sa hirap. Wala nang mahirap na, wala nang mahanap na trabaho, wala nang pambili ng pagkain. Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera. Kailangan masabihan at maturuan ang mga local government units kung paano magpapasok ng pera doon sa kanilang local economies o sa kanilang mga lugar. Para pag may nagnegosyo,
merong natututong magnegosyo, merong mga trabaho ang mga tao, meron silang pera. Yun ang importante sa kanya. Nasabi ko, tama yung aking pagpili sa kanya as running mate o katandem. Dahil ang unang sagot niya sa akin, kung nilagay ko siya, ano gagawin natin? Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera. Ibig sabihin, ang top of mind na sagot niya is kung ano yung magagawa niya para sa ating mga kababayan, para sa ating lahat ng mga Pilipino. Hindi ba niya sinabi mga mahirap? Hindi ba niya sinabi mga mayaman? Sabi niya, lahat ng tao na malailangan ng pera ngayon dahil hirap sila, hirap tayo lahat, hirap ang ating bansa. Sabi ko, hindi ako nagkamali. Dahil ang unang sagot niya kaagad mga tao. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang gusto niyang gawin at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Yun ang kailangan natin sa isang Pangulo. Lagi po sa mga nakaraan na eleksyon, pumipili po tayo ng president at pumipili tayo ng magkaibang partido na vice president. Kami po, humihingi po kami sa inyo ng tulong na pumili tayo ng Bongbong Sara. Dahil ang gusto po namin ipakita sa ating mga kababayan at sa buong bansa ay ang pagkakaisa. Dahil gusto natin malakas ang ating bansa. We cannot afford na hindi stable ang ating bansa sa mga susunod na 6 na taon. Yan po ang aming ipinapakita sa inyo. Ang unity o ang pagkakaisa ng President at ng Vice President para sa isang malakas at matibay na Pilipinas. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kailangan Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat. Kaibigan ang butihing gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Danny Suarez, ang ating mga bisita na dumating para dito sa ating kaunting pulong-pulong. Andito rin po si former Senator at parating pali, papasok muli na Senador na si Jinggoy Estrada. Alam niyo po, napakadaling ikampanya itong aking kaibigan. Nakasama ko po sa Senado. At nakita naman natin na sa tagal niyang naging senador ay napakadami ang kanyang naging record na magandang mga batas na ipinasa na nakatulong sa maraming tao. Yun lamang parang napag-iitan yata ng parte ng ating kaibigan sa mga kapulungan. Kaya medyo naiba yung takbo ng kanyang karir. Ngunit ngayon ay tayong lahat magtutulungan po tayo para ibalik sa muli sa Senado para makapagservisyo muli. Ang ating Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Andito rin po ang isa pa pang matalik na kaibigan na naging governor ninyo, ngayon ay Congressman J.J. Suarez. Kasama po rin natin si Congressman Mike Arroyo, na siyang komisita rin sa ating tulong-tulong, Congresswoman Ana, ang representante ng Alona Party List. At bukod sa lahat, ang aking running mate na si Mayor Inday Sara Duterte.
ating mga kaibigan, my fellow workers in government, at nakita natin ang bayan na nandito, pati yung kanilang mga bise, ang mga membro ng Sangguniang Panlalawigan, ang sectoral groups na nandito, ang Luntiang Katipuneros, ayan, Provincial Union of Leaders Against Illegalities, at ang ituloy ang magbabago movement. Magandang po sa inyo lahat. At ako'y nagpapasalamat sa ating butihing gobernador at Congressman Suarez dahil sa binigyan tayo ng pagkakataon na makipagkita sa inyo at makipag-usap sa inyo dito sa araw na ito. Dahil napakahalaga ang mga ating magiging mensahe. Ay simulang-simula pala ay ako siguro ay sasabihin ko, ako na ang pinakamapalad na presidential candidate dito sa halalan na ito. Pinakamapalad na ako. Napakapalad ko dahil ang naging running mate ko, ang naging partner ko ay ang pinakamagaling at pinakamahusay, pinakamatapang, pinakamay karanasan sa lahat ng ibang vice presidential candidates, si Mayor Inday Sara. Dahil po, bukod sa kanyang galing at kakayahan, nadadalhin niya bilang Vice Presidente, ay kami po ay sumasang-ayon sa mga pangangailangan na hinaharap ng ating bansa ngayon. Kaya po, ay ang napapag-usapan ay ang pagkakaisa. Dahil po, wala naman po tayong dinaanan na krisis sa Pilipinas na hindi tayo ay nakaraos, hindi tayo nakapag-survive kung hindi dahil tayo ay nagkaisa bilang Pilipino. Hindi natin mahaharap ang krisis ng pandemya, hindi natin mahaharap ang krisis ng ekonomiya na maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan, na magkaroon uli ng pera sa kanilang bulsa, na makapagbayad ng kanilang pangangailangan para pakainin ang pamilya nila, pag-aralin ng kanilang mga anak, at kahit papano makaramdam ng kaunting ginhawa sa pagkatapos nitong krisis na ito. At kahit papano ay may magandang kinabukasan na inaasahan. Yan po ang ating layunin para sa Pilipinas. Yan po ang ating hangarin para sa taong bayan, para sa ating kapwa Pilipino. Ito po ang aming ipinaglalaban at yung ginawa naming advokasya ay ang pagkakaisa muli. Ang pagkakaisa sa Pilipino, pagbubuklod-buklod ng lahat ng iba't ibang grupo para sabay-sabay na tumutulong sa taong bayan, sabay-sabay tumutulong sa bansa. Hindi po mahirap gawin ito. At naramdaman ko dahil nung muli na ako'y nagsimula na isigaw ang pagkakaisa, isigaw ang unity team namin dalawa ni Inday Sara. Mula nung aming sinigaw ang ating mensahe ng pagkakaisa, ay naramdaman naman po namin natanggap ng tao. Dahil hindi kataka-taka. Dahil nga naman, ang ugali ng Pilipino ay mabait. Hindi naman tayo palaaway. Tayo naman ay mababait at nagmamahal sa kapwa natin. Ang pinagmamalaki natin, ang ating pagkabayanihan na ating tinutulungan ang sino mang kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong. Nang sino pa ay naghihirapan, ay binibigyan natin ng kahit anong maliit na bagay ang sa ganun ay makatulong sila. Yan ang ugali ng Pilipino. Yan ang ugali natin. Yan ang kultura natin. Kaya dapat natin ibalik yung kultura na yan at yung pag-iisip na yan sa larangan ng politika. Nang sa ganon, lahat ng pwersa ay sabay-sabay matutulungan. Dahil lahat naman po tayo ay naramdaman natin dito sa pagtulungan ng krisis na ito. Wala namang siguro makakapagsabi
na nung dumating ang COVID sa Pilipinas, yung meron tayo dyan mga kasamahan na hindi na kailangan ng tulong, wala silang problema, hindi nila naramdaman. Wala pong ganyan. Lahat, kahit sabihin mo yung mga sikat, yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, yung mga kahit na ano na pinanggalingan, lahat naramdaman itong pandemya ito at naramdaman na nangangailangan tayo lahat ng tulong, kaya kailangan lahat ng Pilipino ay tulungan ang kanilang kapwa Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa pagtrabaho para tayo makalampas dito sa ating hinaharap na pandemic at may plano tayo para sa kinabukasan na maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan na sila ay muli na meron silang makaramdaman sila ng kaunting ginhawa at masasabi nila na kahit paano ang kinabukasan ay maging mas maliwanag kaysa sa nakikita natin ngayon. Yan ang ating pinaglalaban. Kaya po, alam niyo po lahat po ng ating mga kasamahan ay kinakausap natin para malaman ba, ano ba, yung iba't ibang sektor, mabuti yan, marami kayong organization para may boses kayo na maaari yung isugaw ang pangangailangan ninyong lahat. Ngunit lahat yan ay hindi namin matutunan hanggat tayo po ay nagkaisa. At sa aking palagay, pagka dumating ang panahon na yun, at darating ang panahon na yun, dahil nakita po ninyo napaka-importanting simbolo itong pagsasama namin ni Mayor Inday. Dahil sabi niya, I am from North, Ilocano, galing ako sa Ilocos, nandun kami sa Tuktok ng Luzon. Ito naman, ang ating mga bulihing Mayor Inday Sara, ay si comes from Mindanao. At napakagandang simbolo po ito ng pagkakaisa. Dahil mula sa Ilocos, hanggang sa Mindanao ay nagsasama na. At dito tayo nagkita sa Lucena City sa Lanawita. Kaya napaka-importanteng simbolo, it is not only the geographical locations of your two candidates that are the symbol of our unity, the unity that we are hoping to bring to the rest of the country. Not only to the political arena, but also to our society once again. It is an important symbol because it is not only a geographical coming together of two disparate political forces, but it is the coming together of the understanding of the need of unity for our country. Ang ating pangangailangan ngayon nasa isa't isa. Ang pangangailangan ng bawat Pilipino ngayon na matulungan siya ng bawat ibang Pilipino. Yan po ang aming hangarin. Ito po ang simbolo ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin. Dito po nagsimula. Dito sa Lucena City, ngayong araw na ito, dito nagsimula ang pagkakaisa muli ng mga Pilipino, pagkakaisa muli ng ating bansa, at pagtanunod ng ating simula sa pagtatagumpay. Ipagpatuloy po natin itong nasimula natin ang araw na ito. Ipagpatuloy po natin ang ating paglalaban sa advokasya ng pagkakaisa. Nang sa ganun, ay darating din ang araw. And it will come. That day will come. Ako'y malakas ko ang loob ko na malakas ang tiwala ko sa Pilipino na makikita ang ating mensahe ay tama at darating ang araw na tayo ay magiging matagumpay. Hindi lamang sa halalan sa darating na taon, kung hindi sa ating pagbubok-bukbuk ng mga Pilipino para tayo sama-sama po na bagpang muli. Maraming salamat at magandang